Alam niyo ba na ang Titanic ang pinakamalaking barko sa kasaysayan? Ito ay may bigat na 46,000 tons at may lapad ito na 270 meters at may taas na 175 feet o 55.34 meters. Noong April 10, 1912 ay naglayag ito, ngunit paglipas ng 4 na araw ay may hindi inaasahang nangyari. Bumangga sa isang iceberg at lumubog ang barkong Titanic. Napakaraming tao na nakasakay dito ang namatay. Ngunit ang tanong, saan napunta ang halos 1,000 tao na namatay? Ayon sa mga ulat, itinataya na halos 1,500 katao ang namatay. Ngunit ang nakapagtataka lamang ay nasa 340 lang ang natagpuang bangkay. Saan kaya napunta ang ibang bangkay? Matapos sa bangga sa isang iceberg, ang Titanic noong April 14, 1912, marami ang namatay. Karamihan dito ay hindi na nakita sa nagyayelo na Atlantic Ocean. Kung ikaw ang tatanungin mga manoy, sa palagay mo ba makakayawang tumagal sa nagyayelong tubig na mayroong 28 degree of negative 2 degrees Celsius? Pero sa aking palagay mga manoy, maninigas ka na lamang siguro at maghihintay ka na lamang ng iyong kamatayan, lalo na kung walang tutulong sa iyo. Pero ang tanong, bakit ganoon na lamang karami ang namatay sa barkong Titanic kung meron namang life vest? Una, dahil sa kakulangan ng lifeboat sa barko, ito ay nangangailangan ng 60 na lifeboat pero 20 lamang ang nandoon, kaya imposible talaga na makaligtas ang lahat. Maliban sa kakulangan ng lifeboat, ay ang pakikipagsiksikan din ng mga naunang tao sa deck ng barko dahil sa lifeboat, kaya hindi na rin nailagay ang ibang lifeboat para hindi matakpan ang magandang tanawin sa dagat. Pangalawa, hindi pinasakay sa lifeboat ang iba kahit sana pwede pa o may bakante pang pwedeng sakyan. Pangatlo, nang may dumaang isang barko ay hindi agad napansin ang senyales at isa sa mga rason ay kung tawagin ay ang light reflectors na nagpapahirap sa mga tao na nasa dagat para makita ang paghingi nito ng tulong gamit ang mga ilaw. At sinasabi din na ito rin ang dahilan kung bakit hindi agad nakita ng mga tao ang malaking iceberg kung saan bumangga ang barkong Titanic. Ang iba naman ay nagsabi na sa mga oras na iyon ay hindi nakita ang susi ng kabinet kung saan nakatago ang telescope na gagamitin sana upang makita ang madadaanan. Dahil sa panahong iyon ay si David Blair ang naka-duty at nakalimutan niya na ibigay sa susunod na tao ang susi. Pang-apat, ang barko ay naglalayag daw umano ng mas mabilis kaysa sa normal nitong takbo sana. Sa kadahilan ng ayaw ng may-ari ng barko na mahuli sila sa nakatakdang araw na kanilang pagdating. At gusto rin ang sungkitin ang record na may pinakamabilis na barko sa buong mundo. Ngayon, alam mo na